Kaugnay pa rin po ng nangyayaring botohan sa Amerika, makakapanayam naman po natin ngayon ang geopolitical analyst na si Richard Heydarian. Richard, magandang umaga. Maraming salamat sa oras ninyo at napaunlakan mo kami dito sa Good Morning Kapatid. Maraming salamat, kapatid. Nakakainis kayo. Ang dami ng energy. Ako, pagod pa ako since last night ko pa na-breakdown to election. Isang araw ako gising. Kaya kanina saan nila nakukuha yung energy nila? Salamat, of course. Natutuwa po tayo na nakasama kayo. Salamat, oo. At pinagbigyan mo si Tita Angela na makapanayam ka namin ngayon sa Good Morning Kapatid. Eto, Richard, may mga pagkakaiba ba yung bilateral ties natin kung sakaling eto na nga si dating Pangulong Donald Trump ay maibabalik sa pwesto? Well, una-una, of course, tama naman yung ambassador ng Amerika dito sa Pilipinas na magkakaroon naman ng continuities kasi after all, US Treaty ally po tayo. Parehong partido, whether mga Democrats or Republicans, medyo tough yung kanilang stance pagdating sa China. May bipartisan consensus. Ibig sabihin, parehas na malalaking partido ay parehas yung kanilang pananaw pagdating sa China. Pero obviously, iba yung mga tactics, no? Similar yung strategy. Ibig sabihin, dapat i-challenge natin ang China. Sila yung threat sa American leadership dito sa parte ng mundo natin. Pero yung tactics nila iba. Kay Biden, at of course, kung if ever nanalo si Harris, mas multilateral, mas consultative. Kay Donald Trump, medyo mas unilateral, medyo mas more forceful, at mas yung focus ay military. Habang sa Biden administration naman, medyo more comprehensive, diplomatic, economic, and military. So, sa totoo lang, hindi ako sigurado ano yung mga economic initiatives na ibibigay ng Trump administration over the coming 4 years or so. Dahil maga sila, Make America Great Again. Gusto nila everything made in America, onshoring. Nevertheless, having said that, although hindi ako optimistic na magkaroon ng free trade agreement or digital free trade agreement, posible na ang Amerika ay mag-focus sa mga bansa katulad ng Pilipinas dahil may tiwala sila sa atin pagdating sa mga sensitive na investments. Whether ito yung mga critical minerals katulad ng nickel, second largest producer tayo para sa sasagawa ng mga electric vehicles, for instance. Or even siguro pag-produce ng mga semiconductors at saka mga importante mga electronic products kasi karamihan yan nasa mga paligid natin. Taiwan, Vietnam, Malaysia. So mga parte na yan pwede rin gawin dito sa Pilipinas. So yun yung mga differences, and obviously yung issue ng immigration, tama po yung sinabi ng ating colleague na Professor Tihanki na hindi lang yung mga gusto mag-migrate sa Amerika. Alam natin marami sa ating mga kababayan na nasa gray area or yung tinatawag na TNT. Even sa Amerika, malaki po yung population ng mga TNT or yung mga nasa gray area. Maging maigpit talaga ang Trump administration pagdating sa issue na yung mga ICE agent, ito yung mga immigration agents ay most likely maging mas maigpit at even mas agresibo, no, doon sa mga illegal migrants, even if yung mga nanatili sa Amerika na dekada at may pamilya na doon. So magkakaroon talaga ng mga differences din even if may mga continuities sa ating bilateral relationship sa Amerika. Sir Richard Dimples Romana, ito. I want to ask naman, pagdating dun sa mga nangyayaring giyera sa Middle East, ano bang pagkakaiba ng approach ni Trump at ni Harris pagdating dito? Well, in fairness naman, para sa kandidato, sinabi nila na kandidato gusto nila matapos na daw yung giyera. Si Kamala Harris towards the end na lang nung race sabi na gagawin ko ng lahat para matapos na yung giyera sa Gaza dahil ang dami nang namatay, mga kabataan, mga kababayan, at medyo nakakatakot na dahil pwede maging regional war na ito. Nakita nga natin yung ping-pong ng missiles sa pagitan ng mga dalawang higanteng bansa dyan sa gitna ng silangan. Si Trump naman sabi niya sa January, at nakita natin yan sa mga newspapers sa Israel, for instance, ang message ni Trump is pagdating ko na sa January, tapusin na yan, ayoko ng giyera. At kagabi, sinabi niya, I'm not gonna start wars, I'm gonna end wars. Nevertheless, alam natin kay President Donald Trump, kahit nung panahon niya, kahit sinasabi niya na hindi siya nagsimula ng giyera, medyo nagkaroon ng hidwaan with Iran nung 2020, kung hindi natin dapat kalimutan, yung nagkaroon din ng missile exchange, no, back in 2010. And of course, malapit si Trump kay Bibi Netanyahu, yung leader ng Israel, at may mga nag-iisip na baka naman kung yung Israel ay maging assertive sa region at if ever magkakaroon ng all-out war, baka mas supportive pa si Trump. So ang implication na ito sa Pilipinas, kung totoo man yan, although of course many are hoping na sana si Donald Trump gamitin niya yung special relationship niya sa mga malalaking bansa sa gitnang silangan para matapos ang giyera. Pero if ever, of course, mag-spread to, apektado yung ating mga kababayan na milyon-milyon na OFW dyan sa gitnang silangat. But of course, parati ko sinasabi yan,
even if matapos ni Trump yung giyera sa Ukraine, kasi sinasabi niya, gusto ko na matapos na yan kasi ang daming pera na pupunta sa Ukraine, dapat sa Amerika yan, sa trabaho yan, sa welfare yan, sa investment sa Amerika yan, may posibilidad na lalawak yung giyera sa Middle East. Kung mangyari yan, nakakatakot pa rin yan dahil hindi magkakaroon ng sapat na atensyon ng Amerika dito sa ating rehiyon dahil ang China po ay napakalakas na bansa. So, ang concern ko sa Trump administration potential is distraction kung mag-sleepwalk siya sa conflict in, say, somewhere like the Middle East. Pero sana, totoo yung sinasabi niya, nasisiguraduhin niya, to end wars rather than start wars. So very speculative, but marami pa rin medyo nervous dito sa direction ng foreign policy ni Trump. Okay, Richard, gusto ko balikan yung mismong naging resulta kahapon. Sabi nila days leading to the election yesterday, napakahigpit ng race pero parang hindi ganoon yung naging resulta. 292 versus 224, correct me if I'm wrong. Anong nangyari dito? Well, I mean, if you look at yung popular vote, no, within the margin of error siya ng 3 to 5%. But nevertheless, mas may paniwala ako kay Mudeng, yung cute na hipo sa Thailand na pinili na manalo si Trump kaysa yung mga polls nowadays sa United States. I think since 2016, medyo malabo na yung mga polls eh. Sobrang nagkakamali na sila. Noong 2016, na-underestimate yung silent Trump voters, yung mga nahihiya na Trump supporters sa mga Democratic counties and states. Noong 2022 naman, baliktad. Nagkaroon ng maraming silent blue voters, na especially mga kababaihan na lumabas na yung mga Democrats. Mic test. But 2024, mukhang this time mali na naman yung mga polls, especially dun sa projection ng mga electoral college. So medyo malaki, no? Medyo wipe out po yung nangyari. At ito hindi lang ito yung pagpapanalo ni Trump, trifecta na ito dahil pati Congress at Senado mapupunta rin sa kanila. At sabi ko, hindi ito red wave. Ito po ay MAGA wave dahil hindi ito yung normal na Republican Party. Ito yung super loyalist ni Trump na very, very strong sa issue ng immigration, sa issue ng industrial onshoring, and most importantly, of course, pati yung Supreme Court ng Amerika ngayon ay napaka-conservative. 3 justices dyan ay appointed ni Donald Trump. Unprecedented po ito. So this will be the most powerful ever single party rule almost sa Amerika. Although, of course, sinabi ni Kamala Harris, talo sila sa elections pero tuloy yung kanilang laban. So tignan naman natin anong gagawin ng Democrats kasi resounding defeat ang nangyari sa kanila at kailangan talaga nila na mag-isip-isip. Now, alam ko kanina may nagsabi na may parang may parallel dun sa nangyaring 2022. I beg to disagree. I think nung 2016 natin, medyo nakita na natin. I think ang parallel dito is kung manalo mga Duterte ulit sa 2028. Kaya sinasabi ko kahapon, kung yung mga opposition, yung mga alternatibo, kung akala nila tapos ng mga Duterte, tapos ng populism, they have to learn their lesson. Dahil kay Donald Trump, alam natin ngayon, hindi madaling mawala mga populist leaders. Pwede sila bumalik at pwede sila bumalik with a vengeance. So populism is still a major game in town. Maraming salamat talaga. Napakahusay mo talaga, Richard. Nakakamiss kakausap. Maraming salamat sa oras mo. Yan po, ang geopolitical analyst na si Richard Erdarian. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.